hihiramin ko yung magandang idea. Meron po kasing idea na ang maganda raw na maiibsan yung traffic sa Kamaynilaan, particular, is i-adjust po yung oras ng pagpasok ng mga government personnel, employees. Ako po ay sumasang-ayon doon. Siyempre, automatically, parang simple lang po yan eh. Parang tayo. Kung marami tayo sa classroom dito sa room na to, mag-unahan tayo dyan. Siyempre, may pagkakasikip-sikip yan. Pero kung sabihin natin, ma'am, kayong tatlo po ni Sir Joby, siguro ganitong oras kayo, kami naman ganitong oras. Practically, technically, may punto po yung magandang idea na yun. Pangalawa po, nag-send po ako ng letter sa DOTR at iminumungkahi ko po na bigyan ng exclusive motorcycle lane ang mga motorcycles. No po. Bakit po? Para maintindihan po ng iba nating mga kababayan yung usaping technical dito. Parang inihalin tulad ko po sa isang malaking eskwelahan. May mga college students, may high school, may elementary. So pag bell ng kring, labasan yan, yung grade 1, isasabay mo dun sa mga college students, sa high school. Parang mahirap para sa mga bata. Siyempre po, pag gumalaw yung maliliit na bata, apektado yung galaw ng mga adults. So same with this situation. Nandyan na po yung number of vehicles, nandyan na yung limited space. Ang tinitingnan lamang po natin doon, isaayos. Sapagkat malaki po ang epekto nitong mga riders na kung saan hindi mo naman mapipigilan, ma'am, yan eh. Aminado naman tayo, singit na singit eh. Samantalang kung pong maihiwala ito, naniniwala po tayo kung mas mapapaganda ang traffic flow, mas magiging maganda. And idagdag ko pa po dito, nire-respeto naman natin ang karapatan ng mga bikers. Pero kung ang pag-usapan po natin ay praktikalidad, nasasayang po yung space ng bicycle lanes. Why not bigyan po lang sila ng window hours at i-allocate na rin po ito sa motorcycle riders. Opo. At siyempre po, hindi may alis dyan yung enforcement. Dapat po ay tiyakin ng mga enforcement personnel na sila ay may disiplina. Sapagkat, alam nyo, Ma'am Maricel, para mas maging malinaw sa ating mga kababayan, sa SBMA, bakit may disiplina ang mga motorista? Kasi may disiplina enforcement authority, itong mga personnel. Samantalang dito sa Kamaynilaan, pag ikaw ay kilala, nag-counterflow ka sa bus carousel, magse-selfie pa, ihahatid ka pa sa kondo mo. At pag ikaw na may kilala, nag-sorry ka lang, okay na. So, dapat po, strict enforcement, patas, walang pinipili, walang pinapanigan. Isa po yun sa magaganda. Kasi po, yung isa pang maganda na medyo, sabihin na natin expensive, kung papansinin po natin dito, limited po yung ating bridges. Di po ba may Ilog Pasig tayo? Papunta sa Manila Bay. Siyempre po, limited yung bridges dyan, but kung ito po ay dadagdagan, makukonek sa kabila, hindi magsisiksikan yung ating mga sasakyan dito sa ating mga existing roads na nakakonek yung bridge dito sa kabilang area. At maliban po dyan, kasi malaking gastusin ito, kaya huling binanggit ko po. At meron po akong information na meron ng idea na yung development ilalabas na sa Kamaynilaan. Para siyempre, ma'am, kung tayo yung mga workers within Manila, pero tayo ay taga Bulacan, siyempre, mas pipiliin natin doon. Mas maganda ang kikitain natin, tapos hindi tayo ma-stress, hindi tayo magigipit sa trapiko. Same with other provinces na malapit po sa Kamaynilaan. Yung po ang mga nakikita nating solusyon. And ang tanong naman ni Ma'am Maricel, kung ikaw maging senador, hindi naman po ako si Superman. Ibig sabihin po, bagamat sabihin na natin, ipagpalagay, magandang idea ko, may mga respetadong senador din naman na mambabatas pa dyan at mga agency, head of agencies na hindi natin pwedeng sabing itulak o gusto. Hindi pwede kasi yung gusto ko eh. Yung po ay mga ideas lang na bang at yung po ay maisasagawa sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong at pag-aaral siyempre. Hindi po pwede yung tumingala lang sa kesame, okay na. Gets namin, Colonel, yung tungkol sa disiplina sa ating lahat, o dapat lang naman talaga meron. Pero mag-zero in ako kasi baka marami tayong viewers na gumagamit ng bicycle lane. So ano ibig niyo pong sabihin dun sa magkakaroon ng window hours lang din sila? Sabihin ay
paano kung gusto nilang umuwi ng alas 5? So, hindi pa sila pwede. Ganun Yes, ba? sir. Sir Joby, yes. Thank you for your good comment. Ibig sabihin po, bagamat ganun ang idea, kailangan pag-aralan pa rin. Ano ba Okay. yung, para hindi masayang yung space na yun, ano yung window hour na makakabuti sa bawat isa? Kasi po, Sir Joby, kung titingnan po natin, ito naman hindi spekulasyon, ano po, halos pa isa-isa lang po ang dumadaan dyan. Habang itong mga ibang motorista nagsisiksikan. Hindi ko naman po sinasabi, Ma'am Maricel, na bigyan ng special treatment itong mga riders. Kasi po, pag naisaayos natin yung motorcycle riders, maginhawa din yung ibang motorista eh. Ano po, nililinaw ko lamang po yan. Ito po ay nakikita ko makakabuti sa lahat ng motorista. Okay, sa pag-uusapan pa naman Yes yan if po. ever.